Magandang araw mga boss. Kung may problema ka sa pang-ilalim mo at hindi mo malaman kung saan ang sira, ganito mo siya check upin, ugain mo yung gulong. Kung mapapansin nyo, di ba may kalug itong gulong niya? Pag ganyan na may kalug sa gulong mga boss, pwedeng sa tie rod, sa rack end, sa bearing, sa ball joint, sa center link niya. Yan ang mga pwedeng panggalingan niya mga boss kapag merong kalug dito sa gulong mo. Dito naman tayo sa kabilang side mga boss. Tingnan natin kung ano naman ang problema niya. Tingnan nyo maigi yung kamay ko mga boss, kung paano ko siya kinakalog para matuto kayo, di ba? Ayan, kaliwat kanang kinakalog ko yung gulong. Ayan, ang lakas Kung makikita nyo, di ba, malakas yung kalog ng gulong. Pag ganyan mga boss, ang pwedeng panggalingan yan, wiggle sa manibela, may lalagutok siya kapag tumatakbo ka. Lalo na pag nalumak ka, makakarinig ka talaga dyan ng lagutok. Ilipat ko yung camera mga boss, tapos kakalugin ko itong gulong. Yan tinuro ko, yan yung lower ball joint, tapos yung sa taas yung upper. Tapos ito namang tinuro ko, yan yung outer tie rod, yung kabila niyan inner tie rod. Hindi ko na naipakita sa inyo mga boss, kalugin ko itong gulong. Kung makikita nyo itong tie rod niya, kalug, di ba? Tapos sa ball joint yan mga boss, may kaunting kalug din yan sa ball joint. Dito naman tayo sa kabila mga boss, ganun din yan, yung inner tsaka outer tie rod, parehas silang may kalug, kaya itong apat na tie rod niya is for replacement na yan. Alam nyo mga boss, malaking bagay kasi yung marunong kayo mag-check up, para pag nagkaroon kayo ng problema dito sa pang-ilalim nyo, alam nyo kung paano nyo siya check upin. Isa pa, makakatipid na rin kayo sa gastusin nun dahil may idea na kayo kung ano ang sira ng sasakyan nyo. Dito naman tayo sa suspension arm. Kung makita nyo, gumamit ako ng bakal dyan para panikwal dito sa suspension bushing kung meron siyang kalog. Wala siyang kalog mga boss. Kaya lipat naman ako dito sa katabi niyang bushing. Ganun din siya mga boss, wala rin siyang kalog. Ako ilapit ko itong camera mga boss. Kung makikita nyo, sinisikwat ko itong bushing niya na. Pero kung mapapansin nyo, itong lower arm bushing niya, pag sinikwat ko ng bakal yan, may kaunting ugal na rin itong lower arm niya. Ibig sabihin, medyo maluwag na rin itong bushing. Isa sa dahilan yan mga boss, kapag natutuluan ng langis yung mga bushing nyo, dyan nagsisimulang lumambot yan. Kaya minsan nagkakaroon siya ng kalog. Lilipat naman ako dito sa kabilang side mga boss, sa suspension pa rin tayo. Same procedure pa rin mga boss, pag nag-check up kayo, gamit kayo ng bakal na panikwad nyo para dito sa bushing. Kailangan itong lower arm, hindi kakalog yan, hindi siya gagalaw. O dito naman tayo sa katabi niyang bushing mga boss, dito pa rin siya sa lower arm. Kung makikita nyo, gumalaw na itong lower arm niya. Ibig sabihin, itong bushing, maluwag na yan. Ayan na yung kiniklaim ni customer na pag nalulubak daw siya, is nagkakaroon ng malakas na kalampag. Ayan na yun mga boss, yung lower arm bushing niya, maluwag na yan, kaya nakakarinig si customer ng malakas na kalampag. Unang-una, hindi lang naman yan ang naging sira niya mga boss. Nakita nyo naman, nung unang check-up ko sa mga tie rod, sa ball joint, meron din siyang kalog. Kaya malakas na talaga yung maririnig ni customer na ingay. At isa pa mga boss, pag ganyan malakas na yung kalog dito sa bushing ng lower arm mo, pati sa manibela, ramdam mo na rin yan. Dito naman tayo ngayon sa pag-check up ng cross joint dito sa propeller. Kung makikita nyo, di ba, inuga-uga ko yung propeller pero walang kalog dito sa cross joint. Wala rin siyang ingay. Pag ganyan mga boss at wala namang kalog dito sa cross joint, kung makikita nyo, may fitting sa ball joint, kaya pwede nyo siya lagyan ng grasa para mas tumagal pa itong cross joint mo. Dito naman tayo sa harapan mga boss, sa duktungan ng transmission at ng propeller. Kung makikita nyo dito sa propeller niya, nung kinalog ko, may kalog na dito sa cross joint at meron pa siyang ingay. Pag ganyan mga boss, kung wala ka pang budget, pwede mo lagyan ng grasa yan para mawala yung ingay. Pero yung kalog, hindi mo makukuha ng 100% yun para mawala yung kalog niya. Kaya kung may budget ka naman at alam mo kung paano magpalit ng cross joint, pwede mo nang palitan yan. Ang symptoms kasi niya mga boss, kapag itong cross joint nyo kalog na, kapag aarangkada ka, makakarinig ka ng parang may lagutok. Ibig kong sabihin, yung tunog niya parang may pumapalo na bakal. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!